Network Entertainment. So yun, ang daming mga kupal na kaopisina ng lalo na pag holiday I think season. maging careful lang kasi yung iba hindi naman halata na ganun sila. And ang tao, kay boss man yan, kaopisina, ang galing nila mambola pag may kailangan sila. Mm-mm. So, kailangan pag-isipan niyong mabuti yan. Kung nagsasabi ba siya ng totoo, kung nangangako lang ba siya sa na tapos hindi niya tutuparin. Tingnan niyo yung track record yung tao. Or fake nice. Ganon. Oo, mabait lang siya kung may kailangan sa'yo. Mabait lang dahil alam niyang gagamitin ka niya. Di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. I'm with Zardos Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. And in this episode, we will talk about paano ka kinupal noong holiday season. Naku, Diba? maraming instances yan. Oh. Maraming Immortal na makaka-relate sa atin nito kasi may mga magsasabi, uy, nung holiday season, kinupal ako di boss kasi pinag-overtime kami kahit na nag-Christmas party. Diba? Pero bago lahat, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast. Mag-subscribe kayo sa Spotify ha. Tapos kung gusto nyo makita yung video podcast sa YouTube, nandoon kami sa The Pod Network Entertainment's YouTube channel. And meron kaming social media accounts. Please subscribe. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Meron nyo ng Underpaid, Stanley Chi, Zardelos Reyes, Suplado Motors. Kompleto. Okay? Connect with us on LinkedIn. Zardelos Reyes 1 and Stanley Chi. Oh, Zar. May kilala ako. Mm. Ako, wala ako masyadong experiences dyan. But may kilala ako. Na. Kupal ang boss niya. So, nag-extend yung kakupalan sa holiday season. Mm-mm. Talagang walang pinipiling okasyon. Oh, walang pinipili. Kasi nung nagkasakit siya, alam mo ginawa? Nga sabi. Pinapasok pa siya sa office. Tapos, Bakit? may fever Oo. Pinapasok siya sa office kasi para daw makita siya ng clinic. Tapos yung clinic, nung nagpa-check siya, na-prove nila na may sakit siya. So pinauwi. Oo, pinauwi. So nagalit yung clinic dun sa boss. Anong ginawa ng boss? Wala. May trabaho pa ba yung boss na yun? Meron. Naku. Na-increase pa nga yata yung rate eh. Maraming empleyadong kinukupal. Hindi lang pagbagong taon. Minsan, Christmas season talaga, kinukupal. Oo. Minsan, tinatanggal before the Christmas season. Minsan, yung pinangakong bonus, hindi binibigay during the Christmas season. Ikaw, may experience ka ba sa ganyan? Marami. Di ba, kinento ko na dati dito sa Underpaid Podcast. May pinangako sa akin bonus. Parang signing bonus. Nung pagdating ng Pasko, hindi binigay sa akin. Talaga? Oo. Bago mag-Christmas season, bago mag-bare months, hindi ni-renew kontrata ko. Kwento ko na rin nung mga nakarang episode. Sana timing man lang, no? Siguro Oo. naman a month before. At least mga November, di ba? Meron Wag akong naman yung mga December. Meron akong programa, hininto nung bare months. Talaga? Oo, hindi man lang inantay yung matapos yung taon. Meron akong mga nakasamang nagki-Christmas party ako, nag-overtime. May Nung ganun Christmas talaga, season. no? Oo. May iba, Christmas parties, nagse-celebrate sila. Ako may pagkain naman pero ginagawa ko yung deadline. Mm-mm. Ganon. May iba, yung yung pinagpe-perform, di naman kayo kinupal niyan eh. Kasama yan sa Ayoko mag-perform. Pero nakikisama lang ako. Mm. But pwede namang hindi mag-perform. Ay, meron ako ikakwento sa'yo. Ano? Kinupal ako nung Christmas season dati kasi ewan ko, ikukwento ko sa inyo to. Nagtrabaho ko dati Sige, sa kwento isang mo na. Oh. Nagtrabaho ko dati sa isang eskwelahan. Tapos yung mga ibang kasama ko, ako lang yung lalaki ron. Ilan lang kami lalaki. Yeah. Parang di nila ako gusto. Ang ginawa nila, may exhibit yung mga bata. Inayos ko yung exhibit. Mm-mm. Hindi nila ini-invite yung mga bata pumunta, yung mga parents dun sa exhibit ng mga bata. Kasi ako yung teacher. Ba't Ganun. ayaw ka nila?
pinapagawa nila ako ng mga blue collar job, di ko ginagawa. Hindi ko makalimutan to wala na yung eskwelahan na yun. Hindi ko napapangalanan. Pero, Hindi mo ginagawa. naalala ko, gusto nila ako umakyat ng bubong para magkabit ng banderitas. Dahil ikaw lang yung lalaki. Hindi naman, pero parang sabi ko, di niyan part ng job description ko eh. Wala Hindi ko bang na, iba na magsasabit ng banderitas? Andun yung janitor. Okay. Tapos andun yung mga ibang part-timer ako, hindi ako full-time employee noon. Sabi ko parang hindi ko trabaho yun. And then may pinapagawa Sinabi mo talaga sa akin. yun Sinabi ko, hindi ko na trabaho kasi yun. Tapos, hindi naman sa namimili ng trabaho, no? Pero kasi, nakagraduate ako eh. Tapos papagawan mo ko, aakyat ako ng bubong. Kung mahulog ako. Hindi ako regular employee Anong connection na nag-graduate ka? Hindi, kumbaga parang magkakabit ng banderita sa bubong, aakyat ako ng bubong para gawin yun. Hoy, Hindi ko makakalimutan niya. Tapos pinapagawa nila ako ng kubo. Sabi ko, trabaho ng karpintero yan. Ba't yung pinapagawa sa akin? hindi mo Teacher ba ako naiisip na nakikita nila na very creative ka kaya ka pinapagawa ng kubo? Alam mo, ang sinuggest ko, magpa-print ng tarpaulin Oh. ng kubo para ikakabit na lang sa pader. Hindi na kayo mahihirapan. Less time, Oo. less pagod, tapos less kalat. Anong materials ng kubo na pinapagawa sa'yo? Ano ba to? Karton lang ba to? Hindi karton, yung parang may mga dahon-dahon na Parang gusto nila backdrop ang gawin ko. Di ba art teacher ka? Di kaya yun ang iniisip nila artistic? Kasi ako, gagawa ako ng kubo. Wala akong problema dun sa kubo. Kailan kayo matatapos para lang sa linggo ng wika. Yun ang suggestion ko, tarpaulin, magpa-print. Mura lang ang tarpaulin eh. So pag kinabit mo sa pader yun, pwede mong tanggalin. Next year, pwede nyo pagamitin. Alam mo ba? Diba? Oo. Ako wala akong problema sa paggawa ng kubo. Gagawa ako ng kubo eh. Tandaan nyo, part-time teacher ako. Hindi ako binabayaran para gawin yan. Okay. So, Hindi ako full-time. outside of your working hours yan. Hindi ako papasok para lang gawin ng isang bagay na hindi ko naman trabaho. Diba? Oo. Yun yung sa akin Ewan ko kung kayo, kung to each his own. Yung iba dyan, martir eh. Ako, wala akong balak na gawin yun. Kasi may iba akong ginagawa. So nung sinabi ko yun, nagvo-voice out ako ng mga opinion ko, parang di yata nila nagustuhan yung ganun. So, okay. So, very straightforward ka sinabi mo na sinabi ko, hindi mo trabaho hindi ko yun. Kasi, hindi ko trabaho yan eh. Tsaka, trabaho ng janitor yan or ng karpintero. Ba't yung pinapagawa sa akin? Yan din ang sinabi mo? Oo, sinabi ko yun. Kung ako nasa lugar mo, sasabihin ko lang, kailangan ko umalis ng ganitong oras. Hindi. Yun ang sasabihin ko. Para ganito wala lang. wala nang issue. Ganito na lang. Yung turnover ng mga art teacher doon, mabilis. Walang tumatagal ng taon. Yung iba nag-aawol. Oo. Ako, tinapos ko yung school year. Talaga. Diba? Like it or not, ako sinabi ko talaga yung totoo na hindi ako gagawa na ganyan. Tsaka, sa pagkakakilala nyo sa akin, yung magbubuhat nga ng mabigat, ayokong ginagawa yun eh. Bakit? Hindi mo ako nagbubuhat eh. Akala ko sasabihin mo nakita na naman. nyo namang nakita nyo ba yung katawan ko, ang lit-lit ko? Akala ko Alit ng katawan sasabihin ko mo eh. na naman, itong gwapong to. Tapos may mga times na nananadya yung mga ibang kaopisina or yung mga ibang boss. Not everyone not everyone. I've experienced working with nice boss and nice office mates. Pero back then, during my advertising days and during the art teacher days, may mga nakatrabaho rin akong medyo questionable pagkatao nila. Yung ugali, may pagkakupal. Yeah. Ganon. Napag-initan na rin ako dati. No? Yung pakiramdam ginawa? na Pinag-initan because? bawat galaw mo, minomonitor. Ibig sabihin, parang yun yung sign na parang hindi Walang ka nila tiwala gusto, sa'yo. walang tiwala, or tatanggalin ka. So, medyo hindi ako natutuwa sa ganyan. Tapos meron pang yung parang nang-exploit, they take advantage of the newbies. Tapos, pinapagawa sa'yo kung ano-ano. I can see through it eh. Nakikita ko na, parang kinukupal na lang ako nito eh. Or may mga boss kami dati, pinaglilinis kami ng table namin. Talaga. Pero nung time na yon,
Yung office mate ko naman na account executive na nagsabi, that's not part of my job description, sabay alis. So hindi siya pinaglinis. Ako yung yung nagsisinungaling sa akin. Yung sasabihin mo papasok ka ng holiday, tapos hindi ka pala papasok. So, better na lang na be truthful na ito yung sitwasyon ko and I can't go to work. Like maybe, siguro, nakaplano na yung New Year's nyo or Christmas nyo, tapos meron kang shift. So, I would suggest like, gumawa ka muna ng paraan para makipag-swap ng shift. Or, alam mo yon, sabihin mo na lang honestly na, I'm sorry, hindi ako makakapasok. At least, nagbibigay ka ng heads up. Kung walang leaves, kung hindi ka pinayagan, at least nagsabi ka. Ako lang yung mga pinangako sa'yo na hindi tinupad eh. Ano ba? Yung mga pinangako sa'yo, halimbawa, by this time, bibigyan ka namin ng ganito, ng ganyan. Tapos pagka tinanong mo, sir, kailan yung bibigay nyo sa akin? Sabihin, wala naman tayo na pag-usapan ganun. May pinag-usapan ba tayo? Ganyan. Ako, hindi ako Naiinis ako sa naniniwala ganun. dyan. You have to put it in Oo. writing. So, whenever Yes. someone would say something like that, hindi ako naniniwala unless na it's in writing or I received it. Or- Alam mo ba, may nagsabi sa akin, bibigyan daw niya yung buong team ko ng chocolate. Nung tinulungan ko siya sa recruiting, hindi naman ginawa. Ano ba naman Yung yan? pala, yun na script niya every time. Anong gusto mo? Nasa US to Ah. Anong gusto mo? Chocolates? Ganyan-ganyan. Tapos ikaw naman matutuwa. Anong tsokolate ang pinangako niya? Wala naman siya sinabi. Grabe, baka Pero yung naman... pala script niya. Baka naman nips lang ibibigay sa inyo o Amerikano goya, ganun. nga Oo. Ayun, hindi naman binigay. So after nun, at least sa remote work, siya lang naman gumawa nun sa akin hindi na ako naniniwala na magbibigay. Isa pang kinupal ako nung Christmas season. Meron akong kliyente dati. Yung middleman nagbibigay ng trabaho sa amin. Nang hiram ng pera. Yung middleman. Kasi kailangan bayaran yung supplier. Hindi ko makakalimutan to 15K ang hiniram kasi kailangan ibayad sa supplier. Nung ginawa ko yun, sinisingil ko na yung di na ako nire-replyan. Hindi na rin ako binatuhan ng trabaho. Talaga? Oo, ginawa sa akin yun. I've experienced a lot of yung mga ganyang situations na yung sa pera. O meron pa, Christmas season, nangutang sa akin. 2.5. Oo. 2.5 lang yun Hindi ako binayaran. Hindi ako binayaran nung siningil ko yung kapatid kasi yung kakilala ko yung kapatid. Siyempre, nahihiyang kapatid, binayaran ako kagad. Pero, parang because of that, hindi na kami friends nung kaibigan ko. Siguro, baka dininay nung kapatid na nanghiram talaga sa akin. Or what, no? Tapos, sinisingil ko, hinahanap ko, natawagan ko yung nanay. Siyempre, kampihan sila. Anak niya yun Oo. O hanggang sa ngayon, di ko na nakausap yung tao. Ano ba? Yung sa utang, may Oo. naalala ako dati. Etong guy na to, wala siyang ginawa kundi very friendly, gwapo, tangkad, ganda katawan, very friendly. So, ang gagawin niya, magiging mabait siya dun sa mga babae. Tapos, yung pala, ang gagawin niya, either mangungutang siya ng pa 100 dun sa babae. Sabi niya, I forgot my wallet. Do you have 100 pesos? Hindi naman niya ako inututakan kasi basta hindi ako ganun ka-friendly sa kanya. Pero yung iba, it's either utangan niya, lalo na pag holiday season utangan niya pa 100. Di ba iba, 5 piso lang. Tapos, ide-date niya, tapos sasabihin niya na nakalimutan niya yung wallet niya. Ba't hindi Ibang modus yan para makikain Pero may siya, may kotse siya. May itsura siya, mukha siya mabait, friendly siya, ganun. Pa 100. Baka siguro Tapos kasi 100. So kunwari, may 10 babae siya sa isang araw. Di 1,000 na yun. Tapos, siguro iniisip niya pambayad ng parking kasi yun tsaka ng paggas Oo, di ba? ano pa to mga 2007. Di ba? Pero ngayon, di ko nga alam kung saan na siya napunta Ang alam ko, nagka-issue siya sa fraud Nagkaroon siya ng fraud issue. So yun, ang daming mga kupal na kaopisina lalo na pag holiday I think season. maging careful lang kasi yung iba, hindi naman halata na ganun sila. And ang tao, kay boss man yan, kaopisina, ang galing nila mambola pag may kailangan sila. So, kailangan pag-isipan niyong mabuti yan. Kung nagsasabi ba siya ng totoo, kung nangangako lang ba siya sa na tapos hindi niya tutuparin,
tingnan nyo yung track record yung tao. Or fake nice. Oo, Ganon. mabait lang siya kung may kailangan sa'yo. Mabait lang dahil alam niyang gagamitin ka niya. Di ba? May kakilala rin ako, sobrang nice. Kukunin kita sa ganito, sa ganyan. Pagdating nung event, malapit na, 2 months before the event, ay pare, pasensya na kasi yung gumawa na lang alibay kasi si ganito, si ganyan, yung kakilala ko gusto ibang kukunin. So syempre, I can understand na ayaw mo kung kunin, pero sana sinabi mo lang yung totoo, hindi ka nagpalusot kasi nahalata ko naman yan. Yeah. Hindi na tayo mga bata, nagigets na natin yan, hindi naman naive lahat ng mga tao, pero may mga ibang tao kasing mababait sobra na giving the benefit of the doubt. Ngayon, pag ang kadil nyo, businessman, hindi ko nilalahat, magne-negotiate yan, magaling mambola yan, magaling makipagtawaran. So, maging wais din kayo sana. Ngayon, kung yung mga ibang tao dyan, kagaya ng sinabi mo, may itsura, yung mga may itsura niya, alam naman nila na may itsura sila. So, kung hiraman ka ng pera, syempre mabait sila sa umpisa, tapos hindi ka nababayaran, para nakalimutan na, di ba? Pag nagkita kayo, kala mo walang nangyari. Marami na rin ako na-experience na ganyan. Yung kinupal ka, tapos pag nagkita kayo, kala mo walang nangyari. Yung hindi ka nire-replya, tapos pag nakita mo, parang hi, hello, parang kala mo walang nangyari. Tapos magkatabi na nga lang kayo, di ka pa kinakausap. Yeah. Naku. Usually Ingat pag na lang. holiday season ng mga ganyan napapansin ko, it involves money. Dahil kailangan mo ng money for the holiday season. Hindi lang money. Minsan gagawa sila ng kalokohan early, siguro mga summer, ganyan, early in the year, ilang buwan kayo, ilang taong kayo di magkikita, tapos magpaparamdam ng Pasko, kala nila parang wala nangyari. Naku, hindi totoo yung mga ganyan. Fake ng pagiging nice yan. Ako, naalala ko walang okasyon sa akin. Pag kinupal mo ko, hindi ko nakakalimutan yan. Oo. At naalala ko pa kung yung ginawa sa akin, ano yung mga pangalan nila. Nakalista yan sa notebook ko Ayun, mag-ingat kayo kasi si Stanley, hindi nakakalimot yan. Meron akong list of Stanley Chi Oo, You're mga on the list. Ganyan, naughty, di ba? naughty list. Hindi naman Ayan. naughty. Yung mga parang you're on the list, kinupal mo ko. Alam mo dati may notebook akong ganyan tapos hindi ko maalala kung naiwan ko sa taxi. Yung mga taong kumupal sa akin, yung mga, ito mayabang to, malitang baba ang tingin sa akin. Yung notebook na yun, talagang nawala, naiwan ko ata sa taxi. So anong last words mo, Stanley? Anong last words para papaalam na ano ka ba? Hindi, for this episode. For this episode, maging wais, wag masyado magpauto. At sana, kung magpapatawad kayo, wag niyong kalimutan yung ginawa sa inyo para hindi na maulit. You receive what you tolerate. Huwag niyo ito-tolerate yung mga kalokohan ng mga kaopisina nyo, kahit sino, kamag-anak ba niyan, kakilala, kaibigan, para hindi na maulit yung nangyari dati. Tama. Sabi nga nila, fool me once. Sige. Kaya mo yan. Fool me once. Shame on you. Fool me twice. That's not nice. I'm Stanley Chi. Kasama ko si Zardels Reyes. Sana may natutunan kayo sa episode na to at huwag kayo makakalimot. This is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.